Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagbukas ang pelikula sa isang mabagyong gabi na may isang batang babae na nagngangalang Melek na papalapit sa isang luma at liblib na bahay. Pagpasok niya, may nakasalubong siyang kakaibang babae. Ang isa ay sumisigaw, habang ang tatlo ay nakaupo sa harap ng isang patay na katawan, pinuputol ang isang saplot gamit ang gunting. Sa labas, napansin niyang pinagmamasdan siya ng kanyang mga magulang sa bintana, at biglang nagising si Melek, na hinihayag na siya ay paralisado. Kasunod ng eksenang ito, lumipat ang pelikula sa distrito ng Osman Gazi sa Bursa, Turkey, kung saan nagising ang kaibigan ni Melek na si Borja nang marinig ang pag-vibrate ng telepono. Sinubukan niyang tingnan ang telepono ng kanyang asawang si Hakan, ngunit napigilan ito ng isang password. Hinarap niya si Hakan, tinanong kung bakit nakalock ang kanyang telepono, at pinaghihinalaan niya na nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kanyang dating kasintahan. Gayunpaman, inaanyayahan siya ni Hakan na suriin ang kanyang telepono, na inihayag na ang mensahe ay talagang mula sa kanyang tiyuhin na si Berkan, at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Natatawa siya sa sarili niyang kalokohan. Lumipat ang eksena sa nayon ng Missy, kung saan ipinakilala sa amin si Ida, na nakakita ng pagong sa kanyang bahay, na nagpapakita ng kanyang matinding pagmamahal sa mga hayop. Kasunod nito, ipinakilala kami kay Ella, na tumawag kay Borju upang ipaalam sa kanya na ang ama ni Melek na si David ay natanggal sa trabaho. Sinabi sa kanya ni Borjo na malalaman niya kung ano ang nangyayari at tatawagan siya pabalik. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang ama, nagtatanong kung bakit niya tinanggal ang ama ni Melek, at hinihimok itong muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Tiniyak ng kanyang ama na huwag mag-alala, at nangakong haharapin niya ang sitwasyon. Matapos tapusin ang tawag, tinanong siya ni Hakan kung sino si Melek, kung saan ipinaliwanag ni Borjo na si Melek ay isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan mula sa high school. Ngunit siya ay naging paralisado sa kanilang huling taon, sinabi ni Hakan na hindi pa niya ito nabanggit dati, at nagtanong kung ano pa ang hindi niya alam. Pagkatapos ay isiniwalat ni Borjo na kung minsan ay lumabas sila sa gabi sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aaral ng grupo upang magkita sa isang abandonadong bahay sa labas ng bayan. Isang gabi, habang papalapit sila sa bahay, may narinig silang sumisigaw, at si Melek yun. Nakita nila doon si Havel, na tinawag ng mga taong bayan na isang baliw na mangkukulam. Sa takot at paniniwalang sinaktan ni Havel si Melek, tumakbo sila para humingi ng tulong. Nang dumating ang mga taong bayan sa lumang bahay, nakita nila si Melek na may matinding sugat sa ulo at ginupit ang kanyang buhok. Ilang buwan siyang nasa ospital, at nang bumalik siya, lubos siyang nagbago. Samantala, ipinagtapat ng ina ni Melek na si Mon Ever sa ina ni Ida na si Salihan na nagising siya ng isang boses noong nakaraang gabi, at tila may gustong sabihin si Melek. Labis ang pagkabalisa ni Mon Ever, hindi lamang dahil sa nakaraang pagdurusa ng kanyang anak, kundi dahil natanggal sa trabaho kamakailan ang kanyang asawang si David. At dagdag pa sa kanyang mga paghihirap, ang babaeng responsable sa pagsubok ay nananatiling malaya. Nalungkot, sinumpa siya ni Mon Ever at nanalangin para sa banal na kagantihan na nagsasabing, parusahan nawa siya ng Diyos. Kinagabihan, habang pinapakain ni Ida ang kanyang isda, biglang tumigil sa paggana ang filter. Nalilito, sinimulan niyang suriin ang problema, ngunit tumalon ng hindi inaasahang bumalik ito. At sa sandaling iyon, dumating si Salihaw at sinabi sa kanya na sinubukang magsalita ni Melek noong nakaraang gabi. Tuwang-tuwa si Ida sa balita at masigasig na idineklara na bibisitahin niya si Melek sa lalong madaling panahon, kasama ang pagong, kumbinsido na magugustuhan ito at matutuwa si Melek. Nang gabing iyon, nakita si Havel sa labas ng bahay ni Melek, na nag-iiwan ng inahing manok doon. Samantala, si Borjo ay abala sa pagbabasa ng ilang mga libro, isa rito ay tumatalakay sa mga salamangkero, na tinukoy bilang mga mangkukulam o mga wizard na may kakayahang makita ang hinaharap, nanghuhula at nag-aalay sa mga espiritu. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa labas kaya natakot siya. Naguguluhan, lumabas si Borjo upang mag-imbestiga, ngunit walang nakitang tao sa paligid. Tinawag niya si Hakan at tinanong kung nasaan siya, kung saan sinabi niya sa kanya na pumunta siya para bumili ng sigarilyo at babalik sa loob ng 2 minuto. Nakaramdam ng pagkabalisa, tumungo si Borjo sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit nagulat siya nang kusang sumara ang pinto sa likod niya. Naririnig niya ang ilang nakakabagbag damdaming boses mula sa labas at natakot siya nang makita ang ilang babaeng nakaupo roon, nakikipag-usap, kasama si Havel sa kanila. Naroon din si Melek, at nang bumangon si Havel at nagsimulang lumapit kay Borjo, siya ay natakot at nagsimulang sumigaw.
Si Havel ay nagsimulang kumatok sa pinto, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Hakan at sinubukan siyang pakalmayin. Samantala, ipinaalam ni David kay Munivar na nakipag-ugnayan sa kanya ang foreman ngayon at hiniling ang kanyang presensya sa pabrika bukas. Binanggit din niya na ang kaibigan niyang si Sally ay may kilala na manggagamot, na lubos na pinupuri, at iniisip niyang dalhin si Melek sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell, at nang sagutin ito ni Munivar, nadatnan niya si Eda na nakahawak sa pagong. Ipinaliwanag ni Eda na natuklasan niya ito sa woodshed at dinala ito upang pasayahin si Melek. Pumasok si Eda at iniharap ang pagong kay Melek, ngunit hindi tumugon si Melek. Pagkatapos ay humiling si Eda ng pahintulot sa kanyang ina na dalhin si Melek sa loob para sa isang pribadong pag-uusap. Pagkapasok, hinikayat niya si Melek na igalaw ang kanyang daliri kung maririnig niya ito. Tinanong niya si Melek kung naaalala niya siya, ngunit hindi tumugon si Melek, at sa sandaling iyon, dumating si Munivar na may dalang tsa para kay Eda. Ipinahayag ni Eda ang kanyang paniniwala kay Munivar na maaaring maunawaan sila ni Melek, at pagkatapos lamang, ginalaw ni Melek ang kanyang daliri. Samantala, may naririnig na ingay si Isla mula sa ilalim ng kanyang kama. Naguguluhan, tiningnan niya at natuklasan ang isang clip, pagkatapos ay napansin niyang may naglalakad sa paligid ng kanyang kama. Ang tanawing ito ay nakakatakot sa kanya, at nakita namin na ito ay si Havel. Nang huminto si Havel, si Isla ay pinagmumultuhan ng multo ni Melek. Gayunpaman, ito ay lumalabas na isang bangungot. Sa paggising, natagpuan ni Isla ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang kama, at kapag siya ay lumabas, walang tao sa kanyang silid. Umuwi si Eda at ipinaalam sa kanyang ina na hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ni Melek. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na makipag-usap sa kanya, si Melek ay hindi nagpakita ng reaksyon. Pagkatapos ay pumunta si Eda sa kanyang silid upang magpahinga, at bago matulog, ipinagdasal niya si Melek. Biglang lumitaw ang multo ni Melek at kinilabutan siya, habang hinawakan ni Havel ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng pagmumulto na ito, pareho silang naglaho, iniwan si Eda na tumakas mula sa silid sa pagkabalisa. Gayunpaman, pinili niyang huwag ibunyag ang anumang bagay sa kanyang ina. Samantala, nakikita natin si Munivar na sinusubukang pakainin si Melek, na matigas na tumatangging kumain. Dahil sa pagkabigo, pinilit ni Munivar na ipasok ang pagkain sa kanyang bibig, na naging dahilan upang tuluyang mawalan ng malay. Munivar, na pagtatanto ang kanyang pagkakamali, ay puno ng panghihinayang. Ngunit pagkatapos, sinisigawan siya ni Melek, na nagulat kay Munivar na nagising mula sa kanyang pagtulog. Sa kabilang banda, nasaksihan namin si Havel na abala sa isang black magic ritual nang biglang may lumitaw na dalawang bata. Tahimik silang nagmamasid saglit bago umalis sa eksena. Nang sumunod na araw, binisita ni Eda ang isla, na nagtanong kung narinig ni Eda ang tungkol sa isang taga-nayon na nakikita si Havel sa paligid ng bahay. Inamin ni Eda na narinig din iyon ng kanyang ina, at lahat ay may sinasabi. Sabi ni Isla, 3 taon na ang lumipas, ngunit para bang kahapon, at sumasagi sa kanyang mga pangarap. Ipinagtapat ni Eda na nakita niya sina Melek at Havel sa kanyang silid kahapon. Hinihimok siya ni Isla na huwag pag-usapan ito, na inilalantad ang kanyang mga paulit-ulit na bangungot. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang nakakagambalang paniniwala na si Havel ay may 2 anak na namatay mula sa tuberculosis. Ngunit kumbinsido si Havel na buhay pa sila. Upang paginhawain sila, kumakanta si Havel ng mga lullabies at gumawa ng malupit na gawain, tulad ng pagpatay ng pusa at manok bilang alay. At sinubukan din niyang isakripisyo si Melek para doon. Pumupunta siya sa bahay na yun dahil nandoon ang kanyang mga anak. Nang marinig ang lahat ng ito, lalong nag-alala si Eda at sinabi niya kung paano nakatakas si Borju mula sa lahat ng mga kaguluhang ito. Habang sila ay patuloy na nagdurusa sa mga kahihinatnan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Isla na nakatanggap siya ng tawag mula kay Borju noong nakaraang gabi. Pagpapahayag ng kanyang balak na bisitahin si Melek at makipagkita din sa kanila. Samantala, tinawagan ni Borju si Hakan upang ipaalam sa kanya na malapit na siyang umalis. At babalik sa linggo bandang 8 PM kung walang mali. Pagdating sa parking lot, napansin niya ang 2 bata na naglalaro malapit sa isang kotse. Sa kabila ng kanilang presensya, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito at tumuloy sa sarili niyang sasakyan. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang paandarin ang kotse, isang langaw ang nagsimulang mag-abala sa kanya. Sinubukan niyang itaboy ito, ngunit bigla siyang natakot nang makitang may multo. Sa takot, lumabas siya sa kanyang sasakyan, ngunit wala siyang nakitang tao sa paligid. Samantala, namamalansa ng damit si Isla sa kanyang tindahan nang bigla siyang bumulaga sa isang mannequin na nakatayo sa likod ng kanyang pagkahulog. Habang sinusubukan niyang buhatin ito, kinilabutan siya nang makitang si Melek ang umawak sa kanya at may sinabi sa ibang wika. Doon lang dumating ang papa niya, at nakita ni Isla na walang tao sa sahig.
Nang maglaon, habang nanunood si Eda ng TV sa kanyang bahay, isang piraso ng papel ang lumipad papunta sa kanyang bahay. Nang suriin ito, natuklasan niya ang isang kakaibang guhit dito, at biglang narinig niya ang boses ng kanyang ina. At nabigla siyang natutulog sa sopa, at sinusubukan siya ng kanyang ina na gisingin. Gulat na nagising si Eda na sumisigaw, napagtanto lamang na wala ang kanyang ina, at ang piraso ng papel ay nasa lugar pa rin ito. Naguguluhan, sinuri niya itong muli at narinig muli ang boses ng kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito ay pinagmumultuhan siya ng multo ng gabi. Nagising siya na sumisigaw mula sa kanyang pagtulog, napagtantong isa itong bangungot, at ang kanyang ina ay nagmamadaling pagkalmayan siya. Nang maglaon, binisita ni Borjo ang tahanan ni Melek at hiniling kay Monever na patawarin ang kanyang ama. Tiniyak niya sa kanya na nakausap na niya ang kanyang ama, at siya na ang bahala sa trabaho ni Uncle David. Nag-aalok din siya ng pera para sa kanilang tulong. Pagkatapos ay nakilala niya si Melek at sinabi sa kanya na nagdarasal siya sa Diyos araw-araw para gumaling siya. Sinabi niya sa kanya na lahat sila ay miserable dahil sa babaeng iyon, at hiniling sa kanya na huwag mag-alala. Dahil mahuhuli nila ang babaeng iyon at makukuha niya ang nararapat sa kanya. Samantala, pauwi na si Ayla nang mapansin niya ang dalawang bata na naglalaro sa tabing kalsada. Habang sumusulong siya, sinabi sa kanya ng mga bata na nagtatago sila sa ilalim ng takip. Tinanggal ni Ayla ang takip at laking gulat niya nang may nakitang isa pang saplot sa ilalim nito. Sa takot, sinubukan niyang tumakas, ngunit pinagmumultuhan siya ng mga bata at Havel. Pagkatapos ay pinutol ni Havel ang kanyang dila gamit ang isang pares ng gunting sa kanyang harapan, bago sila lahat ay nawala sa eksena. Sa kabilang banda, habang papunta si Borjo sa bahay ng kanyang ina, napansin niya ang isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa labas ng isang liblib na bahay. Nagtataka, huminto siya at lumapit sa pinangyarihan, nakita ang ilang taong bayan na nagtipon doon. Tinanong niya kung bakit naroon ang mga pulis, at ipinaalam nila sa kanya na nahuli na nila ang babaeng dumukot sa batang babae. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Ayla na tumatawag sa kanya sa loob, na nagpapatunay sa pagkakahuli kay Havel. Pagpasok niya sa bahay, binalot ng dilim ang paligid, at lahat ay naglaho. Pagkatapos ay ginamit ni Borjo ang flashlight ng kanyang telepono upang tumingin sa paligid at laking gulat niyang makita si Malek doon. Biglang pinagmumultuhan siya ni Havel, ngunit nagising si Borjo sa kanyang sasakyan na sumisigaw. Samantala, sinusubukan ni Ada na matulog nang biglang namatay ang mga ilaw sa kanyang aquarium, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sila ay bumukas ng mag-isa. Biglang tumalon ang multo ni Malek kay Ada at sinimulang sakalin, habang si Havel ay lumapit at naglapat ng isang bagay sa kanyang mukha. Biglang nagising si Ada na humihingal at natagpuan ang kanyang isda sa sahig, na nagudyok sa kanya na mabilis na ibalik ang mga ito sa tangke. Samantala, nakita ni Malek si Havel sa labas ng kanyang bahay sa pamamagitan ng isang bintana, na nagudyok sa mga alaala ng nakamamatay na gabing iyon, at naging sanhi ng pagbuho ng bula sa kanyang bibig. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang kanyang mga magulang, at umalis si Havel. Kinabukasan, nakilala ni Borjo si Ayla, na ipinagtapat na hindi na nila natipon ang kanilang mga sarili mula noong araw na iyon. Ibinunyag ni Ayla na siya ay sinalanta ng mga kakilakilabot na bangungot nitong mga nakaraang araw at ibinahagi niya ang kanyang balita ng pakikipagtipan kay Mehmet. Natutuwa si Borjo na marinig ito, at dito namin nalaman na sila ni Mehmet ay magkasintahan. Di nagtagal, sumama sa kanila si Ada at nag-update sa kanila tungkol sa lumalalang kondisyon ni Malek mula noong nakaraang gabi. Binanggit niya na plano ng kanyang ama na dalhin siya upang makita si Ahadja ngayon. Si Ada ay nagpahayag ng panghihinayang sa pag-iwan kay Malek ng mag-isa noong gabing iyon, na nagsasabi na siya ay pinagmumultuhan ng mga bangungot ni Havel, pakiramdam na parang pinaparusahan niya siya. Sinubukan ni Borjo na bigyan siya ng katiyakan, ngunit iginiit ni Ada na wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi nila pinabayaan si Malek. Dahil sa labis na pagkabalisa ni Ada, biglang umalis si Borjo, na binanggit na dumating si Ada upang lumaban at hinihiling na hindi na lang siya nagpakita. Sa kabilang banda, nakikita natin si Malek at ang kanyang ama kasama ang Ahadja, na nagdiagnose ng problema sa loob ng kanyang utak. Na nagmumungkahi na ang isang portal sa iba pang mga mundo ay binuksan, na nagbabala sa kanya na maging mapagbantay dahil may nag-spell sa kanya. Ipinaliwanag pa ng Ahadja na ang puso ni Malek ay nagtataglay ng matinding puot, na humahantong sa kanya upang sumumpa ng walang tigil. Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalang El Kahar ng libu-libong beses. Ang pangalang ito, ang ika-16 ng ala, ay hinihikayat upang talunin ang walang pusong mga kaaway. Gayunpaman, nagbabala ang Ahadja na tulad ng isang talam na may dalawang talam, ang maling paggamit nito ay maaaring humantong sa pagkasira ng sarili, ipinapayo niya ang pasensya. Pinahihintulutan ng sumpa na magkabisa upang si Malek ay makatagpo ng kapayapaan.
Nang maglaon ng gabing iyon, nakita muli ni Malik si Havel sa labas ng kanyang bahay, na nagudyok sa isang paghahayag tungkol sa mga pangyayari sa nakamamatay na gabing iyon. Ibinunyag na sina Borju, Ada, at Ayla ay sama-samang pinahirapan si Malik matapos matuklasan ni Borju ang kanyang larawan sa telepono ni Mehmet. Sa kabila ng mga protesta ni Malik sa pagiging inosente, na pinasiklab ng kanilang galit, ginupit ni Ayla ang kanyang buhok at pinahiran ni Ada ng putik ang kanyang mukha. Sa isang sandali ng pag-igting, itinulak ni Borju si Malik, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog at isang pako ang tumagos sa kanyang ulo. Sa simula ay naniniwalang si Malik ay nagkukunwari ng pinsala, ang kanilang takot ay tumaas nang subukan ni Borju na bumangon siya. Nagudyok sa kanila na tumakas sa eksena. Gayunpaman, huminto sila nang makita nila si Havel, na talagang sinusubukang iligtas si Malik. Sa isang sandali ng gulat at desperasyon, nagpasya silang i-frame si Havel para sa insidente, na nagnanais na ilipat ang sisihin sa kanya. Sa kasalukuyan, sa pag-uwi ni Ada, niyaya siya ng kanyang ina na maupo. Pagkatapos ay tinanong niya si Ada tungkol sa pagdadala ng lupa sa bahay, isang tanawin na ikinagulat ni Ada. Bigla na lang siyang pinagmumultuhan ng mga multo ni Havel at Malik. Kinuha nila siya at ibinaon ang kanyang mukha sa putik, na nagpapakita na siya ay isa sa mga individual na isinusumpa ni Malik. At ang nakalulungkot, si Ada ay sumuko sa inis at namatay. Samantala, tinanong ni Ayla ang kanyang ama tungkol sa kanyang ginagawa, kung saan ibinunyag niya na siya ay gumagawa ng isang kabaong para sa kanya. Nabigla si Ayla sa revelasyon na ito, at biglang lumitaw ang multo ni Havel at sinakaw ito gamit ang sariling buhok. Nagmaterialize din ang multo ni Malik, at pagkaraan ng maikling sandali, si Ayla ay kalunos-lunos na namatay at bumagsak. Umuwi si Borju at nagsimulang umubo. Nagpupumilit siyang bumangon ngunit bumagsak, at mabilis na lumalala ang kanyang kalagayan. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula siyang magsuka ng mga pako, at ang parehong piraso ng kahoy na naging sanhi ng kondisyon ni Malik ay lumabas sa kanyang lalamunan. Nagiging maliwanag na kontrolado siya ng multo ni Havel, at biglang, hinawakan ng multo ni Malik ang kanyang buhok at pilit na inihampas ang kanyang mukha sa kuko, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Matapos maganap ang mga kaganapang ito, ipinakitang ganap na gumaling si Malik, at dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa pagharap sa Fright sa amin. Kung nakaligtas ka sa video na ito, mag-drop ng like, ipatawag ang button na mag-subscribe, at ihanda ang iyong sarili para sa higit pang katatakutan. Hanggang sa susunod, manatiling takot.